Traffic na kaya sa North Luzon Expressway? Alamin na po natin sa Balita Live ni Maris Umali. Maris? Yes, Connie, sa nakikita natin ngayon, may bahagyang build-up dito sa may Balintawak Toll Plaza. No? Pero ang nais nating banggitin, dahil nga hanggang ngayong araw na lamang yung holiday, inaasahan na meron tayong mga kababayan na magsisiluwasan dito sa Metro Manila ngayong araw para makahabol, makapasok sila kahit isang working day na lang natitira for the week, which is Friday bukas. No? So kung titingnan natin, dun muna tayo sa bahaging yon, yung mga nagsisiluwasan papunta Metro Manila. Sa nakikita natin sa sitwasyon ngayon, napakaluwag pa ng daloy ng trapiko, green and go, tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan. Ang totoo kasi niyan, ang sabi sa atin ni Robin Ignacion, Senior Traffic Manager ng NLEX, talagang very light pan traffic na asahan nila dahil mas pinili ng marami nating kababayan na i-leave na lang muna ang natitirang working day bukas o di kaya ay mag-work from home para kahit nasa bakasyon ay pwedeng makapagtrabaho rin. Pero dito naman sa kalsada nakikita ninyo na may bahagyang build-up. Panorte yan o yung mga pauwing probinsya na ngayon lang piniling bumiyahe, medyo may pagbibigat na sa daloy ng mga sasakyan, may build up sa mga toll plaza, partikular dito sa Balintawak Toll Plaza, nasa 100 meters yan, ano? Ang nakikita kasi natin, RFID lahat, pero sa totoo, yung first 3 lanes dito na medyo darker yung shade ng blue na RFID, tumatanggap yan ng cash. Kaya naghahalo yung mga RFID tsaka yung mga cash. Ganito rin yung sitwasyon sa may Bukawe Toll Plaza na nasa 150 meters yung haba ng biyahe. Actually, Connie, ang inaasahan ng pamunuan ng NLEX ay sa linggo pa ng hapon. Inaasahan yung dagsa ng mga kababayan natin na babalik dito sa Metro Manila o di kaya ay sa umaga ng Lunes. So yan muna ang latest situation mula rito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Maris Umali. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.